So for this month, probably hanggang sa first Sunday ng November, ang ating pag-aaralan po ay may kinalaman po sa ministry ng giving at saka yung attitude of generosity. Bago tayo magpatuloy, hayaan niyo kung basahin ko po muli ang ating passage sa 2 Corinthians chapter 8 verse 1 to 7. At ngayon naman po ay babasahin ko po sa Tagalog. So, kung meron tayong mga Bibles, mangyari lamang mabuksan po natin ito sa 2 Corinthians chapter 8 verses 1 to 7. At ganito po ang sinasabi. So, 2 Corinthians 8 verses 1 to 7. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na pinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Kung paano sa maraming pagsubok sa kapighatian, ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang loob. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Nalubhang ipinamamanhik sa amin ang tungkol sa biyayang ito sa pakikisama sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. At ito ay hindi ayon sa mga inaasahan, kundi ibinigay muna nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Ano pat namanhik kami kay Tito na yamang siya ay nagpasimula ng una, ay siya na rin ang gumanap sa inyo ng biyayang ito. Datapwat yamang kayo'y nagsisisagana sa lahat ng mga bagay, sa pananampalataya at pananalita at kaalaman at sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin ay magsisagana naman kayo sa biyaya ito. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. This morning we will be learning about the ministry of giving, and it is not just an action in itself. More often than not, pag pinag-uusapan ng ministry ng giving, nakikita po natin syempre yung pagbibigay, yung gawa. But it is not an action in itself. We will study it as an outflow of God's immeasurable grace in our lives. Yung response natin ng gratitude sa biyaya ng Panginoon at yung attitude natin ng generosity sa ating kapwa na nangangailangan. Sabi po natin noong nag-meeting po tayo ng October 6, ito yung basis o rationale ng ating paglipat dito. As the church continues to grow, a bigger space is needed to accommodate our families, and the body is expected to greater commitment to and participation in Christ's ministry. This means that each of us is called to be partners in prayer, disciple-making, using our God-given talents, and sharing in the financial needs of the church. So indeed, VBN po, like all other organizations, require funding. Yun yung katotohanan. Huwag po kayo maniniwala kapag may nagsabi na hindi po mahalaga ang pera. Mahalaga po yun. Kung sa personal nating buhay, mahalaga ito, mas lalo na para sa isang organisasyon para makapagpatuloy ito. It is important so that we can continue operations. Maliwanag po sa atin ang sinabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 16 verse 13. No servant can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will be devoted to one and despise the other. Ang punto ng Panginoon doon ay hindi tayo maaaring maglingkod sa dalawang Panginoon. We are devoted to one. Either you will serve one and hate the other, or you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and money. Sa iba, you cannot serve God in wealth. Yung iba, you cannot serve God in mammon. To address this issue, the Bible goes deeper into how we manage our finances, into how we govern our money. Ang problema po sa atin, madalas naririnig natin, and this is misquoted, naririnig natin sa social media,
Masama yan. Ang pera masama. Ang salapi ay masama. Hindi po masama ang salapi. On the contrary, it is a blessing from the Lord. Ang masama po ay ang pagmamahal ng salapi. Love of money is the root of all evil. And money is an oppressive master. Kapag ginawa mo Panginoon yan, magiging alipin ka dyan. And so, the Bible addresses, kapag ganyan, because of this blessing, kailangan gino-govern ito. Kailangan may maayos kang sistema para pamahalaan ang pagpapalang ito. The way we give, what, where, when, why, and how we give, says something about our commitment to our Lord Jesus Christ. Halimbawa na lang, some questions. Para alam natin kung ano yung i-expect natin sa ating pag-aaralan in the next few weeks. Do we look at giving to ministry as a donation? Diba? Katulad yung binasa ko kanina sa sa Tagalog version, although I may not agree yung sa paggamit ng abuloy, kasi parang donasyon ang lumalabas. Minsan, ang tingin po natin sa pagbibigay sa ministry ay parang donasyon. Na parang ang Panginoon po natin ay poor na poor. Hindi po poor ang ating Panginoon. And therefore, ang pagbibigay po natin sa ministry ay hindi donasyon o charity. Sa iba naman, ang tingin dito ay expense o gastos. Ito ba ay gastos? Diba? Lumalabas yan sa mga accounting statements. Ang treatment ba ay expense? Ang mga ginagawa natin sa ministry at yung mga kailangang gustusan? Or is this goodwill or gratitude or pasasalamat sa Panginoon? Sapagkat kinikilala ko ang ginagawa ng Panginoon at tinatanaw ko ito, yung kanyang ginagawa sa aking buhay. Paano ba natin pinaghahandaan ito? O kung kailan lang ba Sunday, doon pa lang tayo pag dumaan yung pag pinasa na sa atin ng presider yung ating tawag dito? Yung offering basket. Doon tayo magkukumahog na buksan ang ating mga bag at saka mga wallet. Doon pa lang tayo maglalabas kung ano na lang yung mahugot. Yun na lang ang ihuhulog. Paano pa natin pinaghahandaan ito? O sa bahay pa lang ba natin pinaghahandaan na natin? Iniisip na natin kung ano ang ibibigay natin bilang pasasalamat sa Panginoon. Kung pasasalamat ang tingin natin sa ministry na ito. Or bago pa man matanggap ang sweldo, mayroon na ba tayong commitment sa Panginoon? Ito, bago po pa man matanggap ang aking sweldo, Panginoon, ito ang aking ibibigay sa iyo. Ang inilalaan ba natin sa ministry ay nakaplano? O kung ano na lang ang natitira, pagkatapos natin gumastos, yun ang ibibigay. These are questions that we need to answer whenever pinag-uusapan ang ministry ng giving. Hard questions. Sabi nga nila, real talk. Sapagkat kung Panginoon ang turing natin sa Panginoong Hesukristo, pag humaharap tayo sa Kanya tuwing linggo, nararapat lang na nakahanda tayo. Hindi ang binibigay mo ba sa Panginoon ay yung tira-tira. Ang binibigay mo ba sa Kanya ay yung kung ano lang. Anything goes. Lahat ng ito ay nagsasabi kung ano ang tingin natin sa ministry ng Panginoon na siyang namumuno sa lahat. It also shows kung ano yung appreciation natin sa Kanya or lack of it sa Kanyang ginawa para sa atin. Sabi po ni Alistair Begg, isa sa mga kilalang pastor sa panahong ito, sa kanyang sermon na The Prelude to Giving, pakinggan po natin siya. So if we give grudgingly, sabi niya, we are essentially saying, I have to.
If we give dutifully, we are saying, I need to. But if we give thankfully, we are saying, I give, it's because I want to. In the words of Paul sa 2 Corinthians chapter 8, verses 7 to 8, sabi po niya, but just as you abound in everything, in faith, and utterance, and knowledge, and in all earnestness, and in the love we inspired in you, see that you abound in this gracious work also. See that you abound in this gracious work also. I am not speaking this as a command, but as proving through the earnestness of others, the sincerity of your love also. Mapapansin natin sa tone ni Pablo, sabi niya, I am not speaking to you, I'm not saying this as a command. Hindi ito utos. Sa makatuwid, giving is not a commanded action. It is a matter of conscience. Unfortunately, marami po sa atin, iba't iba ang pinanggalingan. Nasanay tayo na kapag nagbibigay, kung saan man tayo lumaki, o kung hindi man ito na ituro ng maayos, nasanay po tayo na nagbibigay ng barya-barya. Okay na yan. Ngunit kung ang tingin po natin sa ating Panginoon ay Panginoon ng lahat, makita po natin at dahil sa kanyang paglilingkod sa atin, at kung paano niya hinandog ang kanyang yung pinakamahalaga sa kanya, ang kanyang anak. Malamang magbago ang ating pananaw pagdating sa ministry. Sabi niya, I'm not speaking this as a command. Giving is not commanded, but it is a matter of conscience. Nagmumula ito sa tamang pagkaunawa ng pag-ibig at biyaya sa atin ng Panginoon. And therefore, it is also an expression of God's grace in our lives. Panalangin ko po na tumugon, mga kapatid, ang mensaheng ito sa umagang ito. Sa atin na nagugulumihanan o nahihirapan sa pananampalataya at nais maunawaan ang role ng pagbibigay sa buhay Kristiyano. Sa pamamagitan nito, nawa makilala po natin na ang Diyos ay mabuti sa kanyang mga anak. Para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay bilang ating pagsamba sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. So umagang ito, as we now approach Scripture, ganito po ang ating magiging tanong. What's the model of grace that we can follow or remember so that we can be generous in the grace of giving? What's the model of grace that we can follow so that we can be generous in the grace of giving? Anong halimbawa ng kagandahang loob na maaari nating sundin or maaari nating tandaan para sumagana tayo sa biyaya ng pagbibigay? This now leads us doon sa ating passage to 2 Corinthians chapter 8. Ang Corinth po, mga kapatid, ay isang lungsod sa northern Greece, or rather southern Greece pala. And ito po ay halong CBD at saka red light district. Pag sinabing CBD, commercial business district, pag sinabing red light, maraming mga patay sindi. Maraming prostitutes doon, maraming mga temples. So, they're very religious, pagan sila. At the same time, maraming mayayaman po doon sapagkat may mga daungan po, marami silang daungan, magkabilang side ng lungsod, daungan po yun ng barko, daanan po yun ng mga merchants, mga traders na dumadaan by sea. So, pwede po natin sabihin, in a sense, ang Corinth ay parang Makati, and at the same time parang Ermita. At dito sa lungsod na ito, mayaman ang lungsod at ganun din, mayaman din ang church. Pinagkalooban po sila ng iba't ibang mga spiritual gifts. Pag binasa po natin ang 1 Corinthians, yung letter niya ni Apostol Pablo sa kanila, yung first letter, mababasa natin ang mga issues tungkol sa exercise or pagpapakita ng mga spiritual gifts. But we will not be tackling that anymore. Pwedeng we can do that some other time. Pero mayaman sila sa iba't ibang spiritual gifts and expressions of grace, katulad ng mga tongues, gifts of prophecy, miracles, wisdom, faith,
utterance of speech, yung marunong sila magsalita sa iba't ibang wika, sapagkat marami sa kanilang mga aral at mga traders doon. And, of course, kilala rin sila sa pag-ibig and financial resources. Habang sinusulat po ni Apostol Pablo ngayon ang 2 Corinthians, nasa Macedonia po siya, Northern Greece. So, imagine lang natin, ang Greece, ang Northern Greece, Macedonia, ang Southern Greece, nandun sa south yung Corinth. So, nasa Macedonia si Apostol Pablo nung sinusulat niya ang 2 Corinthians around 55 or 56 AD. At itong Macedonia na ito, alam natin ito sapagkat nabibilang sa region na ito ang Church at Philippi. Ang Church at Philippi ay hindi masyadong mayaman. Actually, considered na mahirap nga itong region na ito, itong Macedonia. And by this time, 2 beses na pong nakakabisita si Apostol Pablo sa Corinth habang sinusulat niya itong 2 Corinthians. Una po siyang bumisita doon sa Acts 18 nung nag-minister siya at nag-evangelize siya. Pagkatapos ng Acts chapter 18, pumunta po siya sa Ephesus, sa Asia Minor. And it is said na bago po itong 1 Corinthians, meron pa siyang isang sulat. So, yung 1 Corinthians na sulat na nandito sa Bible, it is actually Paul's second letter. Yung first letter na sinulat ni Pablo, wala na sa atin yun. Although binabanggit ni Pablo na meron siyang isang sinulat sa kanila. Most probably, para sa isang church sa Corinth. At sinulat ni Apostol Pablo sa first letter ng Corinthians, sinulat niya yung letter na ito nung dumating siya sa Ephesus. At nagbigay po siya dito sa 1 Corinthians chapter 16 ng instruction. Nangangailangan ang inyong mga kapatid sa Jerusalem. Sapagkat may pinagdadaanan sila. At ngayon, sabi ni Apostol Pablo, at alam naman natin ito, nais kong mag-participate kayo in this ministry. Sabi niya sa kanila. So, ganito ang gagawin nyo. Huwag nyo nang hintayin na pumunta pa ako dyan. In advance, ihanda nyo na yung pangungulekta. Every Sunday, mangolekta kayo so that pagdating ko dyan, at least, kukunin ko na lang. At dadalhin ko na doon sa mga kapatid nyo sa Jerusalem. So, yun yung sinabi po niya sa sa 1 Corinthians chapter 16. After his first visit, ang nangyari po sa Corinth, pinasok po sila ng mga false teachers. Dito sa second letter ng Corinthians, may binanggit si Apostol Pablo ng mga super apostles. Mga false teachers ito. Sapagkat pinalalabas nila na mas magaling pa sila kaysa doon sa mga apostol. Katulad ni Paul. Actually, siniraan nga nila si Apostol Pablo. Ang description kay Pablo pa nga sa Corinth ay matapang lang yan sa sulat. Pero pag narinig mo magsalita, hindi naman magaling. Sapagkat vina-value po ng mga taga-Corinth ang pagsasalita sa harap. Maayos na pananalita. During that time, vina-value ang oratorical skills. Kailangan magaling ka magsalita sa harapan. So ngayon, hindi naman ganun kagalingan si Pablo daw, sinasabi nila. Eh ngayon, dahil hindi siya kagalingan, anong karapatan niya ngayon maghingi sa inyo? Yun na, kinu-question na yun ngayon yung ministry niya. Hindi lang yun. Eh hindi naman pala magaling yan, so bakit pa yan tinawag na apostol? Hindi ba dapat kami ang ituring na apostol sapagkat mas magaling kami magsalita, mas maganda ang aming ministry? So yun yung dinidefend ngayon dito ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians. At kailangang sagutin ni Apostol Pablo ngayon etong mga paratang laban sa kanya na nagmumula sa mga false apostles. Pagkatapos ng kanyang first visit, dumaan muli si Apostol Pablo sa Corinth. It was a painful visit. At dahil sa pagpasok ng false apostles, natenga ngayon itong ministry na ito. Na nasimulan a year ago. Biruin mo, 1 taon.
Tapos wala kang ginawa 1 taon? Bakit? So yun yung ina-address ngayon dito ni Apostol Pablo historically sa passage na ating pinag-aaralan. For his part, Paul had to respond and encourage them na magpatuloy sa Panginoon. Biruin mo, pasukin ka ng mga false apostles. So, pag pinasok ka, lalo na pag mahina pa, ano mangyayari? Malilito ka. Kung sino na lang ang marinig mo, yun ang susundin mo. So, kailangan i-address ni Pablo itong mga issues na ito. Which leads us dito sa chapter 8, verse 1. Sabi niya, "Now, brethren, we wish to make known to you the grace of God which has been given in the churches of Macedonia." Binigay dito ni Apostol Pablo yung pangunahing panutunan sa pagsagana sa biyaya ng pagbibigay. So mula sa Macedonia, binabalita niya sa mga taga-Corinto na naghanda ng magbigay ang mga taga-Macedonia. Kausap niya dito ang mga taga-Corinto. Ang mga taga-Macedonia, mas mahirap pa kaysa sa inyo. At alam niyo yan. Pero nauna pa sila maghanda. So, iniisip natin ngayon, ano itong ginagawa ni Pablo? Iniinggit ba niya sila? Samantalang itong mga taga-Corinth, mayayaman. Iniinggit kaya niya sila? O pinagkukumpara ba niya sila? Tayo, pag pinagkukumpara tayo sa ibang tao, ang nararamdaman natin? Na-hurt tayo, di ba? Kasi ganyan. Pero notice this, hindi niya actually pinagkukumpara sila. Anong sinabi niya? "Now, brethren, we wish to make known to you the grace of God." We wish to make known to you the grace of God. Anong point niya dito? Ang starting point niya ay ang grace ng Panginoon. Yung biyaya, yung kagandahang loob ng Diyos na inyong natanggap. At mayroon din ang Philippi. Yun yung starting point. Hindi yung kakayahan nila na magbigay o kawalan ng kakayahan ng mga Philippians na magbigay o taga-Macedonia. Hindi kakayahan ng tao ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang kagandahang loob ng Diyos. And this grace daw was given to the churches in Macedonia. Bakit kaya sa grace siya nagsimula? Because as Christ's followers, we are a gospel people. In that gospel, it tells us that we receive God's grace in Christ. We have been saved by grace through faith, not through our works. We are a gospel people. And every single act of service, every single act of ministry flows from God's grace toward us. Sa mga katuwid, we do not earn our ministry. Kaloob lang yan sa atin. Maging itong pagtayo sa inyong harapan, yung pagtayo ko sa inyong harapan, ay biyaya mula sa Diyos. Kaloob lang ito. Hindi ko deserve na tumayo dito. Walang sino man sa atin ang deserve na maglingkod. We receive it by God's grace alone. It has nothing to do with our ability. It has got nothing to do with our qualities. But it flows from God's grace in our lives. So from God's grace or unmerited favor upon us in Christ, this creates in us yung gratitude. Sa Tagalog, anong gratitude? Pagtanaw ng utang na loob o pagpapasalamat. Dahil naintindihan natin ang biyaya ng Diyos sa atin, this creates in us gratitude in our hearts. At itong gratitude na ito, this bears fruit in an attitude of generosity towards others at saka yung ministry of giving. Parang ganito ngayon ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila. Hindi niya sila iniinggit, hindi niya sila ginagalit. And he does not want to create resentment sa kanila para sa kanilang mga kapatid sa Jerusalem Church. Parang ganito ang sinasabi niya. Guys, naghahanda na ang mga taga-Macedonia na tumulong. Kung ano ang biyaya na natanggap nila mula sa Diyos, ganun din ang inyong natanggap. So ipakita natin ito sa ating paglilingkod. So he was actually rooting for Team Corinth.
Sinabi niya, nanggaling na ako sa Macedonia, nagsumusulat ako mula sa Macedonia, at nagsimula na sila. Ngayon kayo naman. Ano na? So first point dito sa verse 1, ito ngayon ang unang sagot natin doon sa tanong. So verse 1, we give in response to the grace we receive from God. We give in response to the grace we receive from God. Ang always ang first point of reference in giving ay hindi ang ability to give, kundi ang ability ng Diyos na magligtas. Ability ng Diyos na magpatawad, ang ability ng Diyos na magpawalang sala, ang ability ng Diyos na maglinis sa ating mga kasalanan. Yun ang first point of reference sa pagbibigay. We give in response to the grace we receive from God. Punta tayo sa verses 2 and 3. Ang second principle na makikita natin dyan, we give sacrificially. We give sacrificially. Sabi ni Pablo dyan, that in a great ordeal of affliction, their abundance of joy and their deep poverty overflowed in the wealth of their liberality. Sa ibang versions, sinasabi in the wealth of generosity. For I testify that according to their ability and beyond their ability, they gave of their own accord. So dito sa verses 2 and 3, binibigay ni Apostol Pablo ang pangalawang panuntunan sa pagsagana sa biyaya ng pagbibigay. Ganito po ang pagkakalarawan ni Apostol Pablo sa mga Macedonian churches. Sabi niya, that in a great ordeal of affliction, their abundance of joy, and their deep poverty overflowed in their wealth of their liberality. Nabanggit ko kanina na ang Macedonian churches ay mahirap. Mga mahihirap lang ang mga communities na nandoon. And yet, sabi ni Apostol Pablo, overflowed in their liberality or their generosity. Parang ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, kung magbigay itong mga taga-Macedonia, mga nasa north, ay parang mga taga-Corinth sila. Kung magbigay sila, parang mga mayayaman. Sabi rin niya dyan, they gave beyond their ability. The Macedonians were poor, but they gave beyond what was expected. They were giving sacrificially. If this was the condition of the churches in Macedonia, mapapaisip tayo, bakit? Ano yung nag-cause nito? Bakit ganun sila mag-minister? Pag tinignan po natin yung background ng mga Macedonian churches, dumadaan din po sila sa matinding pagsubok. Pag binasa po natin ang Book of Philippians, maintindihan po natin kung bakit sila naghirap. Inusig sila, although many of them were businessmen, pero nung makakilala po sila sa Panginoon, hindi na sila tinangkilik ng kanilang mga suppliers. Hindi na bumili sa kanila yung kanilang mga customers. So, paano mo isusustain yung business mo? Paano mo isusustain ang ministry mo? Hirap ka. Inuusig sila. Minatrato sila ng kanilang kapwa, naging malabis rin ang kanilang karukhaan. Ngunit, dahil naranasan nila ang kagandahang loob ng Diyos sa kanila at nauunawaan nila ito, nakapagbibigay sila ng higit sa inaasahan sa kanila. Bagamat ito ay higit sa kanilang kaya, nakitaan din po sila ng kasiyahan at pananapig sa pagtulong sa pagbibigay. Pakinggan lang po natin, may sinabi po si Aristides, isang historian, mga around 100 years after umakyat ang Panginoong Jesus. At dinescribe niya ang mga Christians during this time. 100 years after umakyat ang Panginoon, ganito daw ang pagkakilala niya sa mga Kristiyano. At kinikwento niya ngayon ito kay Emperor Hadrian. Sabi ni Aristides, but the Christians, O King, while they went about and made search, have found the truth, and as we learned from their writings, they have come nearer to truth and genuine knowledge than the rest of the nations.
For they know and trust in God, the Creator of heaven and earth, in whom and from whom are all things, to whom there is no other God as companion, from whom they received commandments which they engraved upon their minds, and observe in hope and expectation of the world which is to come. Falsehood is not found among them, so hindi sila marunong magsinungaling. And they love one another, and from widows they do not turn away their esteem, and they deliver the orphan from whom who treats him harshly. And he who has gives to him who has not, without boasting. And when they see a stranger, they take him to their homes, and rejoice over him as a very brother. For they do not call them brethren after the flesh, but brethren after the Spirit and in God. And whenever one of their poor passes from the world, each one of them, according to his ability, gives heed to him, and carefully sees to his burial. And if they hear that one of their number is imprisoned, or afflicted on account of the name of their Messiah, all of them anxiously minister to his necessity. And if it is possible to redeem him, they set him free. Nagbabayad rin sila para makalaya. And if there is among them any that is poor and needy, and if they have no spare food, they fast 2 or 3 days in order to supply to the needy their lack of food. Uulitin ko po. If there is among them that is poor and needy, and if they have no spare food, they fast 2 or 3 days in order to supply to the needy their lack of food. Yan ang sacrificial giving. We understand na may oras at panahon para sa sacrificial giving. Pero nakilala ang mga tagasunod ni Kristo sa ganitong klaseng pagbibigay. Nag-aayuno sila, hindi sila kumakain ng 2 o 3 araw para lang makakain yung kanilang kapatid na nangangailangan. O para matustusan yung pangangailangan ng kanilang kapatid na medyo may pinagdadaanan. They were willing silang magutom para maitawid ang gutom ng kanilang kapatid. They were willing to forego their legitimate wants to fulfill a legitimate need. And they were happy in doing this. Because God's grace is abundant toward us, I pray that when the time comes, VBM would be joyfully ready and willing to do the same. And so yun yung second point natin. We give sacrificially. Punta tayo sa third point, sa 3B. We give without being prompted. We give without being prompted. Sabi dyan ni Apostol Pablo in describing the Macedonian churches, they gave of their own accord. So dito sa pangatlong panuntunan, sabi ni Apostol Pablo, sabik po sila sa paglilingkod. Sabik po sila. Kinukwento ni Apostol Pablo na may initiative po ang mga Macedonian churches. Kung tutuusin pa nga, sabi nga, yung binasa kanina ni Kuya Owen, kung tutuusin pa nga, sila yung nakikiusap sa akin, sabi ni Apostol Pablo, nakiusap pa nga sila sa akin kung pwedeng kami makibahagi dyan sa ministry na yan. Sige, willing kami tumulong. Sila yung nagkukusa. Buo ang kanilang loob sa pagbibigay. Buo ang kanilang loob sa ministry work. Hindi sila nag-aalinlangan. Sa panahon po natin ngayon, may mga tao na magbibigay, pero kailangan mo munang tusok-tusukin o udyokin para makapagbigay. Meron naman, magbibigay, pagkatapos ka sermonan. Sermon muna bago bigay. Diba? Pero hindi ganun ang mga taga-Macedonia. Sila ang tumiling kay Pablo. Nalaman nila na may pangangailangan ng kanilang mga kapatid sa Jerusalem. Sabi nila,
Sige, baka pwede ba kami? Kahit na may pinagdadaanan sila, kahit na naghihirap ang ministry, sabi nila, tutulong kami. At kung magbigay sila ay parang mga mayayaman kung magbigay. Willing sila na mag-ayuno. Hindi mo na kami kakain, sige. Para lang makakain ang mga o matustusan ang mga nailangan ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Nagkukusa sila sa pakikibahagi sa gawain at pagtulong sa kapwa. Hindi pahirapan. Hindi kailangang pilitin. And so, we find here yung third point, we give without being prompted. Punta tayo sa verses 3 and 4. Ang pang-apat na panuntunan ni Apostol Pablo. Sa verses 3 and 4, makikita natin, we give so that we can be involved in the lives of God's people. We give so that we can be involved in the lives of God's people. Sabi ni Apostol Pablo, for I testify that according to their ability and beyond their ability, they gave of their own accord, begging us with much urging for the favor of participation in the support of the saints. The Macedonians were poor, yet, they gave beyond what was expected. They had initiative, buo ang kanilang loob, may kusa, or nag-uusa sila sa pagbibigay sa ministry. And sa verse 4, sila pa ang nakikiusap kay Pablo na makibahagi sa gawain ito. Nauunawaan nila pangangailangan, nauunawaan nila kung ano yung required sa kanila, at alam nila kung ano ang kanilang dapat na kung alam nila kung ano yung expectation sa kanila at hindi nila pinalagpas ito. Sinasabi ni Pablo dyan yung kanilang karupaan, pero hindi ito naging hadlang. Kung tutuusin, wala namang kinalaman ng karupaan sa pagbibigay. At the end of the day, it's a matter of the heart. Hindi naging hadlang ang karupaan sa pagtulong sa kapwa. At mas lalong hindi naging hadlang ang pagitan o layo nila sa isa't isa para makatulong ang mga taga-Macedonia. Napansin ko lang po sa panahon natin ngayon, whenever we talk about Christianity, ganito po ang nagiging emphasis kapag pagiging Kristiyano o yung pananampalataya natin ang pinag-uusapan. It's about my faith. It's about my salvation. Ang point of reference natin ay yung sarili natin. The individual. Ang problema kasi, makikita natin sa Bible, at mapapansin nyo din sa mga awitin natin, kailangang i-correct yun. It's true na ang pananampalatayang Kristiyano ay may personal or individual accountability sa Panginoon. Pero yung grace ng Panginoon para sa bawat isa, the reason He saved you, makikita mo ang fruit ng kaligtasan is being celebrated in a community. You are not alone. You cannot grow as a Christian nang nag-iisa lang. Sa buhay natin, pag nagkaroon tayo ng anak, hindi ka pwedeng magkaroon ng anak, tapos iiwan mo lang yan. Hindi yan lalakas. Hindi yan mag-grow. A baby needs a family. A baby needs a community para lumago, para lumakas. Ganun din sa Kristiyano. Hindi mo pwedeng sabihin na Kristiyano ako, pero ayaw mo sa komunidad. You do not celebrate it with the church. So kung wala kang church, paano mo nasabing Kristiyano ka? Sino magte-testify sa'yo na nag-grow ka kay Kristo? Paano mo nasabi nag-grow ka? Kasi nanonood po ako sa TV. Really? Yung panonood mo sa TV, panonood lang yun. Pero kailangan mayroon kang mga kasama. Yung panonood mo sa TV, pag dumaan ka sa matinding pagsubok, sino kakausapin mo?
Saan ka kukuha ng karunungan para tulungan ka? Para palakasin ng loob mo? Kanino? Sa TV? Real talk. TV lang yan. Sa social media? Facebook lang yan. What we are seeing here, mapapansin nyo, kinorek ng worship team yung point of view na individualized ang Christianity. Na-isolate tuloy ang mananampalataya doon sa reality ng family. Makikita natin sa Bible na there is no such thing as a Christian without a community. There is no such thing as a Christian without a church. At dito, ang pinag-uusapan natin ay mga churches. Hindi pwede yung attitude din natin na ganito. Dahil na-develop yung individualized Christianity. Ganito ngayon ang kinalalabasan natin. Ay, wag mo akong pakialaman. May narinig pa nga akong comment sa akin, bakit yung pastor nyo? Kung makialam, ganun na lang. Sa mga buhay nyo. Eh, anong klase akong kapatid sa Panginoon kung wala akong pakialam sa inyo at nakikita ko kayo na napapariwara? Napakawalang kwenta akong kapatid. Hindi pwede yung ganung attitude. Yung ayaw makialam at ayaw pakialaman. Walang ganung klaseng pamilya. Kung ganun ang attitude natin, tapos nahirapan tayo, biglang lalapit tayo sa church. Kapatid, pag-pray mo ako. Pero for the longest time, anong ginagawa natin? Nilalayo natin sarili natin. Tapos pag bigla tayong nangailangan, kapatid, pag-pray mo ako. Kailangan ko ng prayer eh. Kapatid, nangangailangan ako, baka meron kang may itutulong sa akin. Balik ko. Hindi pwedeng ganon. The Bible shows us a stark contrast. Walang tagasunod ni Kristo ang nabubuhay para sa sarili lamang. Alam natin yan. Alam natin yun. God graciously gave you to me. And God graciously gave me to you. So that when we live the difficult Christian life, this would be seasoned with God's grace flowing from each one. We would grow together. We would mature in the faith together. We need one another. And this is what fellowship is all about. This is what kingdom living is all about. Kaya nga may pakialam tayo sa isa't isa. My brothers and sisters, let us desire to be involved in the lives of God's people. Magkusa tayo sa pagbibigay sapagkat ito ay biyaya ng Diyos para makapaglingkod tayo sa iba tulad ng paglilingkod niya sa atin. So, yun yung fourth point. We give so that we can be involved in the lives of God's people. Punta tayo sa fifth point. Verse 5. We give because we have given ourselves to the Lord. Sabi ni Apostol Pablo, and this, not as we had expected, but they first gave themselves to the Lord and to us by the will of God. Sabi niya dyan in describing yung mga Macedonian churches, they not only exceeded expectations, but they did this because they first gave themselves to the Lord. Bago pa man sila magbigay ng tulong, before they gave financially, ang sinasabi dyan, ang kanilang first expression of commitment is they gave themselves to the Lord. It is their response of obedience to Christ. Kinikilala nila na si Kristo ang Panginoon, and therefore, alam nila na sa ministry na ito, sumusunod sila kay Kristo. Naunawaan nila that being a Christian meant giving themselves to Christ because Christ is Lord of all. And when we say that Christ is Lord of all, He is Lord even sa ating mga material possessions. We are not owners, mga kapatid. Uulitin ko. We are not owners, but we are managers. Managers of the manifold grace ng Panginoon, pati yung mga material na bagay,
ay mga managers lang tayo. Hindi naman tayo lumikha sa mga bagay-bagay. Hindi naman tayo ang gumawa ng langit at lupa. Wala tayong pagmamay-ari sa mundong ito. So tandaan po natin na itong pagbibigay is merely managing yung mga resources na binigay sa atin ng Panginoon. At the same time, hindi rin po natin pwedeng sabihin na ay, committed ako kay Kristo. Christian ako, I am a committed Christian. Pero pag nagpakita ang Panginoon ng pangangailangan sa ministry, hindi ka naman bukas palad sa pagbibigay. O so, paano mo nasabi na committed ka kay Kristo? Kung hindi mo naman pala pinapakita ang biyaya ng Diyos sa buhay mo, sa pakikibahagi, sa kabigatan sa ministry. Marami sa mga Christians, ganito po ang ginagawa sa panahon natin. At narinig na malamang natin ito. Ako ilang beses ko na itong narinig eh. Over the course ng ministry ko, ang dami ng mga nagsabi sa mga mahal ko sa buhay, pati sa mga tao sa church. Ipagpe-pray ko muna. Narinig na natin yan, di ba? Humihingi ka ng tulong, ang sasabihin, pag-pray muna natin yan. Nais ko pong sabihin, mga kapatid, that is such a foolish thing to say. It's foolishness. At tayong mga Kristiyano ang nag-invento niyan. Pero it's just foolishness. When I say foolish, ibig sabihin, lumalabas tuloy ang pagiging ignorante natin sa salita ng Diyos. Bakit? Pansinin natin yung sinabi ng Apostol Pablo dito. And this not as we had expected, but they first gave themselves to the Lord and to us by the will of God. Pinakita na ng Panginoon ang pangangailangan at kabigatan sa ministry work. Binigay na niya ang pagkakataon para makagawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Lumapit na nga sa iyo eh. Tapos ang sasabihin mo, magpe-pray ka muna. Hihiling ka ng kanyang kalooban kung dapat kang magbigay, kung dapat mong ibigay ang sarili mo para sa iyong kapatid. Teka, nandiyan na sa harapan mo. May pagkakataon ka ng gumawa ng mabuti. Sa makakaya mo, hindi naman hinihingi ng Panginoon kung ano yung wala sa iyo eh. May pagkakataon ka na, tapos ang sasabihin mo, ipagpipray ko muna, hihilingin ko muna sa Panginoon kung kalooban niya. Mga kapatid, foolishness yun. That's foolishness. And we need to stop saying yung mga ganyang klaseng salita. Ito, real talk sa ganitong klaseng ministry. Nakita mo na may pangangailangan at kabigatan. Tanong. Tapos sinabi mo, ipagpipray ko muna. I-diagnose natin. Ito yung tanong. Hindi ba dyan ka nag-church? Or hindi ba dyan kayo pareho nag-church? Hindi ba pareho kayong Kristiyano? Hindi ba dyan ka naglilingkod? Hindi ba yung kapatid mo na yan ang binigay sa iyo ng Panginoon para maging channel of blessing ka? Hindi ba dyan sa ministry na yan or dyan sa church na yan, sinagot ng Panginoon ang panalangin mo? Hindi ba dyan Kanya pinalalago at pinalalakas? Hindi ba dyan mo rin nakilala at lalong nakikilala si Kristo? So bakit ganyan yung sagot mo? Sabi ni Apostol Pablo ukol sa mga Macedonian churches, they first gave themselves to the Lord and to us by the will of God. Naintindihan nila na ang pakikiisa sa gawain ay kalooban ng Diyos. Nandyan na. Nasa harapan mo na. Ano pa yung sinasabi mo, ipagpipray ko? They understood it as the will of God. That's why they committed themselves to the ministry of Paul, because committing to ministry work is showing commitment to Christ. Mga kapatid, being generous in the ministry of giving is a matter of the heart. Pinapakita natin kung sino ang ating pinahahalagahan.
23 years bago nag-minister si Pablo sa mga taga-Corinth, ganito po ang sinabi ng Panginoong Jesus sa Sermon on the Mount. Sa Matthew 6:20-21, ganito po ang kanyang pinangaral. Sabi ni Jesus, "But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break or steal. For where your treasure is, there your heart will be also." Dahil mahalaga po si Kristo sa atin, pahalagaan natin yung pinakahalagahan niya. Punta tayo sa 6th point, verses 6 and 7. "We give because it is the Lord's gracious work." Siya ang gumagawa. Sa 6th point, we give because it is the Lord's gracious work. Ganito po ang sinasabi sa verses 6 and 7. "So we urge Titus that as he had previously made a beginning, so he would also complete in you this gracious work as well. But just as you abound in everything, in faith and utterance and knowledge and in all earnestness and in the love we inspired in you, see that you abound in this gracious work also." So pagkatapos ilarawan ni Apostol Pablo yung mga taga-Macedonia, he now goes personal and addresses yung mga taga-Corinto. In 1 Corinthians 16, mababasa po natin na nagbigay po siya ng direction at nabanggit ko po yung kanina na simulan na nila yung pangongolekta. And in writing 2 Corinthians chapter 8, 1 year after, wala pa silang nagagawa. So, ngayon, sabi niya, "But just as you abound in everything, in faith and utterance and knowledge, and in all earnestness and in the love we inspired in you, see that you abound in this gracious work also." Kung mayroong favorite ang mga taga-Corinth in terms of ministry work, ito yung favorite nila pagdating sa ministry. Nabanggit dyan, "But as you abound in everything," sabi ni Apostol Pablo, "you abound in faith," sa pananampalataya, "you abound in utterances," yung mga pananalita, yung oratorical skills, yung pagpapahayag, "you abound in wisdom," sa kaalaman, or in knowledge, "you abound in diligence," yung kasipagan, "and you abound in love." Bagamat mayaman sila na church, nagkulang sila pagdating sa ministry of giving. Kaya kinailangang sabihin sa kanila ni Pablo, umapila siya. Sabi niya, sumagana rin naman kayo sa kagandahang loob ng Diyos sa ministry ng giving. Giving is also the Lord's gracious work. See that you abound in this gracious work also. Mga kapatid at kaibigan, ang generosity o pagbibigay ay hindi lamang isang material na gawain. Kanina sinabi natin that this is a matter of the heart. Not only that, hindi lamang ito material na gawain. It's not just about paying bills ng church or meeting church expenses. Baka isip natin na ganun. Sabi ni Pablo, see that you abound in this gracious work also. It's God's gracious work. May spiritual concern ito. As much as it is a material concern, it is also a spiritual concern. Expected po sa atin na sumagana po sa biyayang ito. Maging bukas palad tayo pagdating sa bagay na ito. Why? It is basically because of what God has displayed and given to us in Jesus Christ. 2 verses later, sabi ni Pablo, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you, through His poverty, might become rich." Mayaman ang Panginoong Jesus. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang nagmamay-ari ng lahat. Bagamat mayaman siya, bumaba po siya at nagpakadukha upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman tayo at umapaw sa atin ang biyaya ng Diyos. Hindi pinagkait ng Ama ang kanyang anak
para magkaroon tayo ng tagagawa ng kagandahang loob na maaari nating sundin upang sumagana tayo sa biyaya ng pagbibigay. Verse 1, we give in response to the grace we receive from God. Verses 2 to 3, we give sacrificially. Verse 3b, we give without being prompted. Verses 3 and 4, we give so that we can be involved in the lives of God's people. Verse 5, we give because we have given ourselves to the Lord. And verses 6 to 7, we give because it is the Lord's gracious work. The ministry of giving, itong ministry sa VBM bilang isang church, is also God's gracious work in our lives. Looking back, makita po natin ang sagana at umaapaw na biyaya ng Diyos sa atin. He gave us His Son to give us abundant life, and He gave us to one another so we can experience the blessings of His grace. As we give ourselves to the Lord and to the ministry, let us also look forward, mga kapatid, with the hope that we are participating in serving others. Sa paglago nila at sa paglalim sa pananampalataya. In other words, ang attitude natin sa giving is, paano ba ako makakatulong sa kanilang o sa kanyang paglago at pagtibay sa pananampalataya? Perhaps in our lifetime, kung loloobin ng Panginoon, ipakita niya sa atin ang bunga ng ating paglilingkod at pagpapagal. Mga kapatid, masasabi lamang natin na binigay natin ang ating sarili sa Panginoon kapag binigay natin ang ating sarili sa ating kapwa. Giving is not just a material concern, it is also a spiritual concern. It is not just an action, but also an attitude. It is a matter of the heart. Nawa makilala po tayo hindi lamang sa pananampalataya, sa pangangaral, sa pangangaral ng Ebanghelyo, sa kasipagan sa gawain, sa kaalaman, at sa pag-ibig. Nawa sumagana rin po tayo sa kagandahang loob ng Diyos sa ministeryo ng pagbibigay. Isapuso natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa dakila at mapagmahal na Panginoon. Tayo mananap.